of President Ferdinand Marcos Jr. by the Philippine Embassy in The Hague. The officials entered the detention unit under the false pretense of conducting a welfare check, the most will-loved Philippine President to suffer in foreign jurisdiction. Gugustuhin ba ng isang tao na tumanggap ng dalaw mula sa mga nilalang na maaaring maging sanhi ng pagkulo ng kanyang dugo? Huwag niyo nang sayangin ang buwis ng taong bayan sa inyong kasinungalingan. Huwag niyo nang idamay ang dating Pangulo sa pagpapalapad niyo ng papel. Sabi nga ng mga inspirational post sa social media, you cannot heal the same environment that hurt you. You cannot heal the company of those who merely stood and watched while you were harmed. Tayo ninanakawan. Alin sa dalawa dyan? Paulit-ulit tayo magsalita para lahat ng Pilipino ay magising sa katotohanan na naubos ang kaban ng bayan. Ano po? Kanina, nabanggit nyo, yung TV5 nandito nag-cover. I'm sorry, ano? Bakit umalis? Nandiyan pa yung sasakyan nila. Okay, ako, base sa akin na obserbahan, mga kaibigan, yung GMA7 and ABCBN. GMA7, ABCBN, may araw kayo sa akin. Tandaan nyo, yung mukha na ito, ABCBN, GMA7, tandaan nyo yung mukha ito. Ito ang makakarap nyo. Kung ang taong bayan ay magagalit, ito ang makakarap nyo. Ito ang makakarap ng mga magnanakaw sa lipunan. Tandaan nyo ang mukha na ito. At ito ang makakalaban nyo, mga magnanakaw sa lipunan. At ang Partido Komunista, ito rin ang mukha ang hanapin nyo. Dalawa lang ang gusto ko mangyari sa Pilipinas para sa akin, ang komunista at saka kurap sa Pilipinas. Yan lang ang gusto kong ayusin sa bansa dahil marami naman kami grupo na maggagawa sa kanya-kanyang punta. Sa kanilang layunin, basta ang layunin ko, mga kaibigan, korupsyon, komunista. Pero kanina sabi nung kahapon, sinabi ng aking mga kasama, magre-rebelde. Huwag tayo magrebelde, papunta sa NPA. Magrebelde tayo laban sa korupsyon. Magkaisa tayo, magbubuo tayo ng grupo. Rebelde, laban sa korupsyon. Hindi rebelde, laban para umakyat sa kabundukan. Pero wala na pala sa bundok. Wala na sa bundok ang NPA. Nandito, kahapon nga, di ba nandun? O nandun kahapon sa mga pulis? Yung mga NPA. Tandaan nyo mga kaibigan, hindi ko muna lalakasan boses ko para mas lalong klaro sa Pilipino. Tandaan nyo, pag ang Makabayan Black, National Democratic Front, NPA, mga kaibigan, pag sila nagprotesta at sila nagrally, ang hanap nila gulo. Gulo ang gusto nila sa lahat ng kanilang protesta o rally. Bakit? Yan ang hindi nyo alam. Bakit hindi nyo alam? Ang gusto ng NPA, ang gusto ng makakaliwa, ang gusto ng Makabayang Black na nasa Kongreso, gusto nila magkagulo at kagulo. Bakit? Bakit gusto nila magkagulo mga kaibigan? Dahil naghahanap sila ng isyu. Naghahanap sila ng sisihin. Walang ibang sisihin kung hindi ang gobyerno. Gobyerno ang una nilang sisihin. Sino ang nakaharap sa gobyerno? Ang kapulisan. Gusto nila ang kapulisan masira ang image sa taong bayan. Yun ang layunin ng Makabayan Black. Tingnan nyo mga 3 days ago, may rally sa Batasan. Nagkaroon ng rally. Tingnan mo yung mga tao na yan, o yung mga pulis na yan. Nakaganon lang sila, nagpuprotekta sa atin, tinadyakan pa. Nag-init ang dugo ko. Kasi kung nandun ako, tinadyakan nila ang pulis. Ako rin ang tatadyak sa nila. Ano ang kasalanan ng pulis doon? Wala silang kasalanan. Ang kasalanan nila ay nagtatanggol sa mga magnanakaw. Pero wala silang magagawa because they are only following orders from higher quarters, from their national leadership na bayad rin ay... Wala ko sinabi. Nadulas lang ako. Nadulas. Sorry. Nadulas po ako. Sorry, nadulas po ako. Okay. Pero pakiusap ko lang mga kababayan,
pakiusap ko lang, yung mga halaman dito, ang apakan nyo lang yung lupa. Yung halaman natin, yung halaman na pinaghirapan, dapat hindi masira. Kasi kalikasan yan. Pag may mga halaman, para bang mawalang problema natin pag nakatanaw tayo sa mga green. Pakiusap ko, walang aapakan na mga halaman. Bakos, magtatanim pa tayo pagkatapos nito. Magtatanim tayo. At hindi tayo sagabal sa traffic. Mamaya na, hintuin natin traffic. Ay, nagkamali ako. Kailangan ang dalo ng traffic is smooth. Huwag tayo magiging sagabal sa traffic. At huwag natin bigyan ng problema ang traffic enforcer, ang ating kapulisan, Oy! Security guard! Nakalimutan ko, anong oras yun? 10:24. Security guard! Nag-announce ako, alas 10:24, nag-announce po ako na dapat naka-blatter sa inyo dyan na lahat ng magnanakaw, lahat ng mga lumalabas na sasakyan, pati nag-speaker Romualdez, dapat chinicheck up nyo. Walang exempted sa batas. Security guard, narinig nyo? Security guard, narinig nyo? Lahat ng lumalabas na kotse, enough, i-check up nyo. Dahil yun ang inyong trabaho. Hindi yung trabaho nyo na pangharang ng tao. Hindi nyo trabaho yun. Ang trabaho nyo, kung ang mga kagamitan ng Congress, ang pera ng taumbayan na nakalagay sa mga sasakyan, lalo na kay Romualdez, harangin nyo. Kami na ang magpaparusa sa kanya. Ang malaga mga security guard, tandaan nyo hindi ako nagbibiro. Security guard, hindi ako nagbibiro. May papanagutan kayo sa taong bayan. Pag nalaman namin na pinalusot nyo ang kagamitan ni Romualdez na ninakaw niya kamanang bayan, mananagot kayo. Kasama kayo sa paparusaan ng taong bayan. Sandali lang. Natanggal. Ebidensya. Pag malasakit sa bayan. Alam niyo bakit yan? Kasi sa loob ng 3 araw at 3 gabi, hindi ako nakauwi. Hindi ko nasipingan yung asawa ko. Kinagat. Kinagat ang aso. Kayo naman. Natawa yun o. Natawa. Kinagat ang aso. Napila yung aso. Paghawak ko, kinagat. Ayun, galing ako sa Veterans Hospital. Nagpa-injection ako. Galit na galit yung misis ko. Sabi ko, hindi pwede ako umalis doon sa grupo namin. Mayroon pa ako responsible. Ano unahin mo? Buhay mo? Yes, buhay ko. Pero kailangan ko ang bayan na ipagtanggol. Kaya pagkatapos doon, nakiusap ako sa doktor na kung pwede ako i-release na para magkita-kita tayo dito. Okay, patuloy tayo mga kaibigan. Alam niyo ba ang gagawin natin? Hindi ba niyo alam, no? Dapat hindi niyo alam. Ang dapat alam ninyo, paano magalit sa mga magnanakaw. Yun na lang muna isipin nyo. Kung anong kumpas, yun na lang sundin nyo. Kasi mahirap yung details in details. Sasabihin namin, baka madulas kayo. Basta ang mahalaga, importante. So ang mahalaga, napatalsik na natin si Romualdez, yun ay pinakamahalaga. Ang problema rin, yung ilalagay na naman. Yun rin ang babantayan natin. Anyway, hindi pa naman tapos yan. Tatapusin natin mamaya. Tatapusin natin mamaya. Pero walang dapat manakit, Tandaan nyo, wala sanang manakit. At saka walang magsakit walang sasaktan sa atin. Hindi tayo manakit, huwag na rin tayong saktan. Yun lang pakiusap ko. Kasi ako ang nakatuka doon sa bagay na yun. At ako nakipag-usap sa bagay na yun. Sino nakausap ko? Hindi ko pwedeng sabihin dahil baka ipatawag ni Romualdez. Delikado. Ay, hindi na pala si Romualdez. Ipatawag ng pulis general. Pero inutusan niya ng mga kawatan. Wala kayong magagawa. Yung mga kapulisan yan, tulad ko rin yan na nagsiservisyo noon. Wala silang magawa kung hindi sumunod lamang, kung hindi sumunod lang sila. Kasi, pag mayroong nangyari, baka matanggal sila servisyo, kawawa naman.
So, may bulong na naman sa akin. May bulong na naman sa akin. Malapit na! Malapit na! Kaya kayo, mga magnanakaw, malapit ang oras ninyo. Bilang na lang kayo ng oras, mayroon akong kapalit na tagapagsalita. Narito ang aking isang kaibigan na isa rito tagapagtanggol ng ating bayan. Palakpakan po natin. Thank you kaibigan bro. Bago magsimula akong magsalita, nais ko munang pasalamatan ang lahat ng mga kapulisan na nariyan sa harap ng Kongreso upang magmasid ng kapayapaan dito sa ating nagaganap na paghahayag ng ating mga sentimento at diskontento sa mga pinaggagawa ng mga buwaboy na ito. Sa totoo lamang po, nakakalungkot isipin na kung ang lahat ng pera na kanilang kinukurakot ay inilagay sa tamang proyekto, wala sanang pagbaha at hindi sana nasasakripisyo ang mga buhay ng mga mamamayang Pilipino na ang tinatamaan ay ang mga mahihirap na Pilipino. Sana naman, kayong mga politiko, lahat kayo na mga buwaboy, buwaya sa kapal ng balat at baboy kung lumabon ng pondo ng bayan, tigilan nyo na ang pangungurakot. Maawa naman kayo sa bansang Pilipinas na pag-iiwanan na po tayo. Habang tayo ay puro politika, 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 ang karating bansa natin ay puro pagpapaunlad ng ekonomiya ang ginagawa. Anong klase kayong mga mambabatas? Mambabutas! Matagal na namin ako OFW leader, advocate. Matagal na namin pinapakiusap sa inyo na sana naman ang mga veteranong OFW ay bigyan ninyo ng pensyon. Dahil pinapahayag nyo at binigyan nyo kami ng pangalan na mga bayani sa mga bagong panahon. Pero ano ang aming nararanasan? Pag-aalipusta, hindi pagbibigay ng sahod at pagmamaltrato sa ating mga distress OFW. Ilang beses ako nasa DMW para tulungan ang mga inape, mga pinaso ang braso, ni-rape, pinuntis ng mga Arabong employer. Tinutulungan ko, pero walang nakakaalam dahil ang tunay na pagtulong ay hindi kailangang ipagyabang. Pero kayong lahat, ang yayabang nyo, mga p***o, hindi nyo ibigay ang tunay na serbisyo para sa tao. Dahil kung binibigay nyo ang tunay na serbisyo, mayaman na sana ang bansa natin. Subalit kayo lang ang yumayaman. Mga nakakagigil talaga kayong lahat. Ilan-ilan may matino dyan ha. May mga matitino, outnumber nga lang. Outnumber ang mga matitino natin. Hindi ko napapanggitin, alam nyo na kung sino kayo. Dahil alam nyo sa sarili nyo na hindi kayo tinatamaan ng aming mga salita, ng aming mga criticism. Yan blood control na yan. Salamat kay Diskaya, Contractor Diskaya, maraming salamat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi lulutang ang malalang korupsyon na ginagawa ng ating mga politiko. Kaya kayo ay talagang biktima rin. Hindi kayo ang ugat ng kahirapan ng bansang Pilipinas. Ang tunay na ugat ng ating kahirapan ay dahil sa inyo. Dahil sa inyong mga buwaya, baboy. Maiyaya naman kayo. Ang lalakas ng loob nyong magsuot ng barong Tagalog habang ang mga mamamayang Pilipino na pinaglilingkuran nyo dapat ay naglilimahin. Dahil ang pera na para sa amin, kinukurakot nyo. Kaya kami narito. Kami ay mga simpleng mamamayan. Hindi kami mga traditional realista. Kami ay mga peace-loving people
Subalit dahil sa talasak na korupsyon at ang mga pangumurakot ninyo, ako, nakakaawa ang Pilipinas. Biruin nyo, may isang congressman, may isang congressman dyan. Pastor pa! Pastor! Pag sinabing pastor, mabuti kang tao. Pag sinabi kang pastor, makatao ka. Dahil ang inililigtas mo ay buhay ng mga makasalanan. Subalit ano ginawa mo? Ultisinturon mo, nagkakalaga ng 35,000 pesos. Ina mo! Tapos pastor ka. Kapag ikaw ay isang pastor, handa kang mamatay. Alang-alang sa kaligtasan ng mga mamamayan dahil ikaw ay pastor. Subalit ano ginawa mo? Gusto mong iligtas ang buhay mo, bakit ko nasabi? Bumili ka ng bulletproof car. Ina, paano mo gagamitin? Pastor ka nga, natatakot ka bang mamatay? Magkano ang halaga ng bulletproof car na marami na sanang mapapakain na mga naghihirap na mga mamayang Pilipino? Yung halaga ng bulletproof car mo, marami na sanang buhay na maililigtas sa mga hospital na walang pang-opera, mga cancer patient. Subalit dahil sa kinurakot nyo lang sa inyong mga bulsa na pupunta ang dapat na serbisyo para sa mga tao. Maawa naman kayo. Kaya ang mga mamamayang Pilipino, huwag nyo nang hintayin na umabot pa tayo sa sugdulan. Umabot tayo sa kagaya ng bansang Indonesia, bansang Nepal, na umalsa dahil sa sobrang kahirapan at sobrang agrabyado. Lumabas na sila at sila'y gumawa ng isang karahasan na ayaw nilang gawin yon. Kahit kami, ayaw namin ng karahasan. Ang gusto namin ay kapayapaan at kaunlaran na hindi ninyo binibigay. Kaya kami ngayon ay nagising sa katotohanan na ang tunay palang ugat ng kahirapan ng bansang Pilipinas ay kayo! Kayo mga buwaboy! Buwaya sa kapal ng balat! Baboy kung lumabon sa pondo ng bayan! Mga puta nyo! Isipin nyo, ako isang OFW leader, nagagawa kong magmura. Bakit? Dahil galing yan sa aking puso na sobra nang nasasaktan sa mga ginagawa nyong panlalamang sa mamamayan. Biruin nyo, 5,500 flood control ang natapos na at marami pang kasunod. Ni isa wala pala. Ano nangyari sa bansa natin? Buong Pilipinas lumalangoy sa kumuloy ng baha at marami ring namatay na kung hindi nyo kinurakot sana ang pondo para sa proyekto, sana walang mga nasakripisyong buhay ng mga mamamayang mahihirap na tunay na nagdurusa. Isipin nyo, isang pamilya, merong 40 pieces na luxury car. Etong luxury, pag sinabing luxury vintage car, milyon ang halaga bawat isa. Isipin nyo, ang daming mga cancer patient na nagigiusap, humingi ng mga grant letter para lamang maipa-opera ang kanilang mga mahal sa buhay. Pero kung minsan nare-reject pa, hindi nabibigyan. Yung mga kotseng nakapark na yan na nakikita natin, batuhin ng kamatis! Kaya kung tutuusin, Batuhin natin ang kamatis yan mamaya mga yan. kawawa talaga ang bansang Pilipinas. Hanggat walang pagbabago, hanggat walang tunay na reforma sa Pilipinas, hanggat walang mga tunay na magbibigay ng kaunlaran at pagmamalasakit sa mga mamayang Pilipino,
walang pag-asenso. Lahat ng sasakyan na nakikita natin sa loob ng bakuran,